do ang, di ba, yung mga research institutions like PhilRise, yun lang talaga recommendation nila, sir, 20? Yes, 20. Oo. 15 pa nga eh. So kaya probably doon nanggaling yung... Pero ang gagamitin namin, sir, for 1.5 hectares, 50 kilos, sir. 50 kilos ang ilalagay. Okay. Kasi high risk masyado yung kung halimbawa 20 kilos sa isang kilo, so kung 1.5 yan, 30 kilos sana. High risk kasi yun. High risk yun. Hindi ako kumukontra, pero naniniwala ako na risky siya. Okay. Anyway. Ito, bukid ko to. Hindi ko i-risk. Kasi yung lag preparation mo, pag sumablay yan, maglalag prep ka ulit. Panibago. Panibago. Yun yung mga But of course, better than broadcasting na 150 kilos. Oo naman. Oo naman. Yun naman yung pagkakaiba. Mas kung naman siya. Mas efficient naman siya. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Open na po ang registration ng Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centris. Dito po yan sa EDSA Corner, Quezon Avenue. Meron po tayong panel discussions. Marami po tayong topics from rice and corn, high-value crops and protected cultivation, fruit orchard, livestock and poultry, aquaculture, farm machineries and post-harvest, manufacturing at syempre, entrepreneurship. Ito po yung agribusiness. Meron din tayong business socials, exhibit at syempre, dinner. Avail the early bird discount, strictly no walk-in. Agribusiness Connect. Register now. Okay, sir. So kanina, ito sabi mo, itong drum seeder, it will take how many hours to? 2 to 3 hours. 2 to 3 hours yung 1 hectare. Sa drone, sir? Ang pinakamabilis namin, sir, 3 minutes for 1 3 minutes, 1 hectare? Yes, sir. Pero pwedeng baguhin yun, sir. Depende sa farmer. Kung gusto niyang mas bagalan, nakaka-customize naman lagi yun, sir, sa remote control. Anong mangyayari pag mas mabagal? Mas maraming seeds yung ibababa? Pwede rin pong kontrolin. Kontrolin din yan. So kung ano yung nakaprogram mo, let's say kayo, ang gusto nyo ngayon 50 kilos, right? Yes, 50 kilos per hectare, regardless of the speed, i-spread niya talaga yung 50 kilos evenly. Kaya po namin pagkasyahin po talaga. Yun yung kasi sa parameters. Kayang ipagkasya. Kung kaya. Oo. Sir, in terms of yung pagpantay-pantay na pag-spread, yung using drone at saka itong sir, drum seeder, ano sa tingin nyo? Parehas lang sila? Parehas lang. Kasi ito, pag marami masyado yung butas niya, pag makapal masyado, babawasan mo yung butas niya. Oh, I see. Magpapalit ka nung yung gano'n, yung parang drum. Oo. Katulad ng dati, mas marami ang butas. Tinakpan ko lang ng yung glue. Pero ang pan lang talaga, pag na-set up mo na ganyan, ganyan na yan. Compared sa drone, every now and then, gusto mong kapalan, gusto mong nipisan, according to the farmer's discretion. And farmer's choice, okay, saglit lang. Kasi, manipulated ng computer. Mabilis lang ayusin. Ayan, talagang mechanical pa rin. Sir Albert, yung tanong ko nga, total mahilig kang mag-mechanize, di ba? Matagal na natin naririnig yung drone. Bakit ngayon ka lang nag-decide na bumili?
Actually, first na demo pa lang ng drone dito. May Okay. mga ibang brand pa nun. Umu-order na ako nun. Okay. Na-order na, nandyan na. Bibili na lang ako ng dollar na pangbayad. Okay. Kaya lang, sabi nila noon, yung battery hindi pa ganun kaganda. Okay. Compared ngayon. Okay. Pero yung tanong na bakit ngayon lang, isa talaga yan, pera talaga. Pera. Oh, yung Malaki. pagbili, oo, Malaki, sir. Malaki. Pero I believe na hindi siya okay siya na investment. Masusulit mo. Oo, masusulit. Masusulit. Pera lang ang dahilan kaya yung iba ayaw. Oh. Pero kung okay. ipamigay mo yan, posibleng ayaw nila. Di ba? That's simple. Okay. Pero sir, yung iba, ang ginawa nilang business model, sila yung siya yung Service. Provider. service provider. Oh. Yes. Pero sa'yo, Hindi. para sa'yo lang Ganun talaga. din. Ganun din gagawin Double mo. purpose yan. Okay. Maski marami akong bukid, naniniwala ako na kung bukid ko lang yung seserbisyuhan ko, milyon yan, Oo. hindi ko masusulit. Okay. So, pinaka-double purpose yan, gagamitin ko at the same time, ipanghahanap buhay ko rin. Wow. Oo. Mas Kasi maganda. parang harvesting machine. Oo. Nung una, kami ang mga naunang may mga maraming harvesting machine, Oo. magandang panghanap buhay nung una. Okay. Nung bandang huli, sa dami, pati gobyerno, kalaban mo na kasi namigay sila ng libre. Namigay sila na namigay. Namigay sila na namigay ng libre. Yung mga nag-invest na katulad namin, kawawa na. Kawawa. Kaya ang daming nahatak na mga harvesting machine Oo. na mga hulugan. Mm. Hindi na nila nahulugan kasi yung mga pinamigay na libre naging kalaban tuloy. Naging kalaban. Bakit kasi abono na lang sana pinabigay na libre, mas maganda pa siguro. Oo. Anyway, concern ng gobyerno yan, naririnig nila. Alam naman nila yan, sir. Alam nila yan. Oo. Anyway, so posible sir na na maging hanap buhay talaga ito as service provider. Sa pakiwari ko lang. Sir, ano masasabi mo? Yun sir, sa ngayon pinopromote na talaga namin ang drone sa farming sir. Oo. And yun sir, nagde-demo kami dito sa Isabela, sa mga munisipyo, sa mga katulad ni sir na big landowner. Oo. So, nasa anong stage na tayo in terms of pagpapopularize ng drone for farming? Right now sir, medyo nakikilala na kami kasi nakipag-partnership na rin kami sa chemical company. And yung chemical company na yun sir, marami rin siyang client. At the same time, pinopromote din namin yung chemical nila. Pati siguro dapat sa seeds din. Sa ngayon sir, chemical lang. Chemical lang muna. Sa rice farming, sir. Sa rice farming talaga. Ilang hectares dapat para profitable? Siguro, kung titingnan mo yung ROI niya, yung mga may 50 hectares dyan, may mga 40 hectares dyan, lusot Pwede. na kagad. Lusot na. Pero sir, gaano kalaking matitipid mo dahil naggamit ka ng drone? In terms of labor? Actually, sa isip-isip ko lang, makakatipid talaga. Pero hindi ko naman pwedeng i-elaborate ng ganun ka-detailed at the moment kasi wala pa naman ako. First time ko pa lang naman bumili ngayon. Pero since farmer naman ako, natatansya ko naman talaga yung ang pinakamahirap talaga na trabaho kasi ng pagbubukid ay Labor. Yung ng broadcasting. pag-aabono at saka pag-i-spray. Okay. Yun talaga yun. Reality Yun yun. Kasi nung araw, 2 times lang nag-aabono ang mga tao. As we go along, na-realize namin na kung 3 times or 4 times kang mag-abono, Mas maganda. mas maganda. So basal, then ano yung second? Side dress, Top dress. Tapos yung marami. Meron pa pala after side dress? Meron pa? Meron pa. Meron pang pasingit dun sa sa 0060, yung patanaw na tinatawag nila. Oo. Ang hirap nun i-perform kasi 1 bag per hectare, napakanipis nun sabog. I see. Mahirap yun. Perfect ang drone doon. Yes, yun yung magandang parte nun. Ganun lang yung pan natin para sa akin. So in terms of fertilization, drone lang ang option. Kasi dito sa seeding, meron kang tawag dito, seeder. Oo. Pero doon sa ng fertilizer, drone talaga ang option. Actually marami naman akong tagasabog ng abono. Kaya lang iba talaga siya. Iba para sa talaga. akin lang. Imagination ko lang saglit lang.
So, yung mga nagpapaporsyento na katulad namin, yung porsyento, I mean, yung percentage ng labor, pwede mo nang babaan yung labor. Pwede mo nang babaan yung percentage niya kasi yung pag-aabono naman ay sa'yo na. Parang gano'n. Plus, of course, yung problema ngayon na mahirap na kumuha ng labor. Yes, reality. Reality rin yan. Siguro, namumukod tangi lang ako na hindi ako gaano nahihirapan sa pagkukuha ng labor dito kasi may mga regular akong tao. Parang paswelduhan mo, sir? Paswelduhan, regular yan. May nagbo-bonus dyan, may nagte-10-month pay dyan, talagang employee sila. Employee ang treatment? Employee. So, kung yung mga regular farmer, hindi nila kayang i-maintain. So, dahil employee mo siya, 3 times a year ang cropping mo? Tuloy-tuloy? Dati, nung namumroblema pa ang gobyerno sa rice sufficiency program, nung panahon nila... Ba't hindi ba namumroblema ngayon, sir? Ewan ko. Parang complicated yung sinasabi. Sige. Pero nung sabi nila may problema, nag-3 times a year ako. Okay. Ngayon, 2 times? 2 times na lang. Kasi ang kwan kasi naman nun, ang reality naman nun, pag 3 times, mas mababa ang ani. Bababa na rin. Halimbawa, 3 times, kaya mong makaani ng 300. Samantalang 2 times, 300 din. Di mag 2 times ka na lang. I see. So kailangan din ng lupa ipahinga talaga. Oo. Pero mas magandang mapagod yung lupa kaysa magutom si Juan de la Cruz. yun yung principle. Anong pinalit mo doon sa isang cropping na tinanggal mo? Nag-corn ka o wala? Tiwangwang lang? Tiwangwang lang. Pero ayun, pwede kang magbilang-bilang ng buwan, titira ako ng ganitong buwan para hindi ko abutin yung berber months, nakaani nanto ako, ligtas ako sa bagyo. Sa bagyo. Pero kung tumutulong ka sa gobyerno, gusto mong makapagbigay ng mas maraming bigas, come what may, bahala na dyan. Basta tanim ng tanim. Bahala na kung makalusot o hindi. Hindi pa natatanim, hindi pa naaani, nagpre-prepare ka na ng punla. I see. Ganun. Pero yun naman yung principle ko. Okay lang na mapagod yung lupa, basta wag lang magutom si Juan de la Cruz. Okay, ano next gagawin natin, sir? Bali, sir, i-demo kami ng direct seeding. Direct seeding na. Okay, demo na tayo direct seeding. Ang gagawin natin ay magsiseeding tayo ng 50 kilos the seeds per hectare. 1.5 hectares siya. 1.5 hectares. Yung seeds ho ba, sir, inano rin? Yung nasok din. Nasok din siya. Nasok siya ng 24 hours. I see. Tapos, naiangat siya ng 12 hours. So, parang kinulob din. Kinulob din. So, same principle yung sabog. Yung manual na sabog. Basta ang importante, naniniwala ako na, kumbaga, wala pa siyang tubo. Yung just na namuti ugat lang. Just namuti lang siya. Bakit, sir? Kasi pag may ugat siya, madi-disturb, kawawa naman, iiyak. I see. So, yan, safe na safe. So, tama yung dapat eksakto yung bilang mo ng hours. Yeah. Suppose. And also, kapag masyadong mahaba yung sprout niya, parang mapuputol. Possible na maputol. So, masasayang na siya. So, kailangan maliit lang. Okay. Kasi mag-sprout lang siya ng sprout. Ang tanong, pwede ba na seeds lang talaga na hindi kinulob? Pwede rin. May dry seeding naman na tinatawag. Okay. Pero yan kasi, mauuna siya sa mga dating seeds na dormant dyan. I see. Kasi pag direct seed siya, dry seed, it will take ilang days bago mag-germinate pero yan. hindi natin sinasabing hindi kasi maraming gumagawa nun. I see. In fact, gusto ko ring i-test yun. Kasi yung walang risk na ma-disturb, maputol. Otherwise, dapat eksakto. Yes. 1 day na babad and 12 hours. 12 hours na Depende na kulob. rin din sa variety yun. Okay. Okay? Take off. Sige. Ito bang binili mo? Okay, so ginagawa natin ngayon ay yung actual seeding. Okay? Nakikita natin yung binabagsak niya na seeds
Yes, sir. From the, anong tawag dun sa gitna, sir? Yan yung sa ano, sir, spreader. Yan yung Ang tawag. spreader, okay. Bali yan, sir, lahat ng nilalabas yan, sir, may data yan sa remote control. So, alam mo kung gaano kabilis, alam mo kung gaano karami yung nailabas na bini. Yun, sir, lahat yun, sir, may data. Okay. So, tuloy-tuloy yung spreading natin. Tama ba? Spreading, seeding. Parehas lang. So, yung drone mo na nasa iyo na, sir? Na-deliver na sa'yo? According to my desired number of kilos, Dagdagan mo. kakapalan ko. Hindi ako Kapalan maniwala mo. yung sinasabi nila na 18 kilos lang, 15 kilos lang. Hindi. Wala sa reality yun. Yung pinaka-the best talaga yung ano, katulad niyan, nipis yan. Pero yung risk lang kasi ang magiging problema. Yung risk. Ito nga dati, 6 ito eh. Na pinitak ito. Pinagtatanggal mo na. Oo, pinagtatanggal ko lang yung iba. Pero yung pagtatanggal ng pitak, yung pag-prepare ng lupa na ganyan, kwan talaga yan. Malaking sakripisyo yan. Oo. Kung hindi talaga siya, taga na farmer, hindi niya magagawa niya. Mahirap isakripisyo yan. Reality yun. So, ang dami rin challenges doon sa pag-adapt mo ng bagong technology. Oo, marami. Maraming gumagawa ka na ng maganda, marami pang kontrabida. Marami talaga. Kaya lang sabihin mo na lang, bahala sila sa buhay nila, bahala ako sa buhay ko. Parang ganun na. Yeah, aside from the kontrabida, ang dami mong adjustment gagawin sa farm mo. Oh. Kasi pag pagagandahin mo ng ganyan kaganda yan, years yan. Masasaktan naman yung lupa pag binigla mo. Oh, I see. So may mga proseso din ng pagpapalaki. Kasama pa rin natin si Sir Albert Galisa or kilala dito sa community na si Kuyang Albert. Tapos si Sir Albert ang pioneer ng mechanization at modernization ng rice farming dito sa Isabela. Tama ba, sir? Pwede. Kawayan na lang. Okay, sige. Masyadong humble siya, sir. Okay, sir. Based doon sa experience mo, matagal-tagal na graduate ka ng agriculture. Yes, sir. Oo, at matagal ka ng rice farmer. Ano, sir, ang nakikita mo na ikagaganda ng paggamit ng drone sa farming? Talaga, potential yan. Yan yung, dyan tayo patungo eh. Oo. Especially sa pag-i-spray at saka pag-i-spread ng abono. Kasi kumukunti na ng kumukunti yung mga tao na gustong lumusong sa putik. Yun talaga yung buhay natin. Doon tayo patungo. Doon tayo patungo. Oo. Wala tayong magagawa doon. Sa pagtatanim, hindi ko masasabi na kung gaano ka-efficient ang drone. Okay. Kasi bago pa lang ako. Doon naka-purchase ka na? Oo. Meron ka na? Oo. So dito ako nasanay sa mga sarili kong gawa, sa mga mechanical planting, at saka yung natural na broadcasting. Okay. Mano-mano na broadcasting. Panigurado kasi yung mga ginagawa ng tao. Kasi kinakapalan nila. Isa lang problema doon, napapadami ng buto. Seeds. Seeds. Pero panigurado yung ginagawa nila. So dito din, ninalakihan din namin para panigurado, kasali yung masamang panahon, kasali yung ibon, kasali yung daga. Parang nagdagdag ka na para sa mortality. Oo, yun. Kasi yun talaga yung reality niya. Oo. Sir, sa drone, sir, ano ang nakikita mong advantage talaga niya? Unang-una sa lahat, siyempre sa efficiency. Pag sinabi mong efficiency, yung gagawin ng 10 tao, gagawin niya lang ng 2 tao na lang. Okay. Operator na lang, piloto na lang. Oo. So, yun talaga. Yung time. Mabilis. Mabilis. Okay. Yung seeds, mas konti. Mas konti. Do, sa'yo, ang gusto mo, sigurado. So, yung Sige, tiro. Yung recommendation ng, I think, gobyerno yata nagre-recommend ng 18 to 20 kilos eh. Sa'yo, ang gusto mo? 21 to 25. Konti lang. Konti lang, sir, Pero dinagdag mo. pero Positive ka, magandang kakalabasan ng drone.
Oo. Yan ang future natin. Yan ang future natin, drone. Ang mga kumukontra lang dyan, yung walang pambili na katulad ko. Pero ako, naniniwala ako, dyan tayo patungo. Diyan tayo patungo talaga. Walang patutungo. Walang choice. Kung choice. hindi ka magdo-drone, Mahihiwan ka later on. oo. Maniwala ka pag in-establish ko ito dito. Mm. Yung friendly lang na service fee ang sisingilin ko sa kanila. Wala nang magsasabog ng abono yan, maniwala ka. Lahat na drone na gagamitin. Oo. Kasi kung isipin mo yung masugat yung paa mo sa sa kuhol. Yes, yung mga namatay na kuhol, nasugat Oo. yung paa mo. Diyos ko, ang sakit nun. Naut-ut po natin Ilocano, naut-ut, makirot. Makirot. Oo, makirot. Pag ikaw ay natusok nung basag na So, snail. naniniwala ako na talagang dyan tayo patungo. Dyan tayo So, makakatipid ka sa binhi, makakatipid ka sa fertilizer, makakatipid ka sa time. Dadami ba ang ani, sir? Yung ani, pwede rin siguro, pero as I had said before, earlier, ang ani, nakadepende yan sa panahon. Sa panahon, sa management, Sa management. sa klase ng binhi, Sa ayan, klase. sa inputs. Ayan. So yung sa trabaho, definitely, sure na yun. Sure Efficient, mas efficient siguro yun, especially sa spraying at Oo. fertilizer application. Finally, sir, ano po ang pwede niyong mensahe doon sa mga farmers na injak pati, injak kita, or to see is to believe? Hindi natin ma-twist yung isip nila. Aha. So they should try also. They should try. Or at least, matry nila yung services mo. Oo. Para hindi muna sila bumili, magpa-spray muna sila sa akin. Aha. Magpa-apply muna sila ng fertilizer. Oo. Pag magpapa-apply siya, halimbawa meron siyang 10 hektarya o 5 hektarya o 3 hektarya, Oo. minuto lang, Tapos? makikita niya na naisabog lahat bago siya umuwi, bago siya magbayad. Oh. Oo, pag tao kasi, ipapadala niya lang sa tao maghapon, hindi niya alam kung naisabog Kung lahat. naisabog o hindi. O baka naisabog sa kabila na bukid. Magandang point yun. Magandang point yun. Yes. At sir, syempre, pag farmer ka na smaller farm, let's say 10 hectares or less, di ba? Better na ka na lang, service ka na lang. Yes. Pag ang mga lupain mo ay 50 hektarya, pataas yun, bumili ka ng drone mo. Or, yun nga, pwede ka rin mag-service provider. Sir Albert, maraming salamat po. Kahit pa paano nagkaroon ng point of view yung farmer side ba, na makita rin yung benefit talaga ng drone application sa rice farming. Alright, so kasama pa rin natin si Sir John Mark and John Michael, of course, ng DJI Agriculture. Sir, nakita natin paano i-gamitin, na-demo natin, paano prepare, paano ginamit, from fertilization to seeding. Yes, Sir, pag i-recap natin, ano ang advantage talaga ng DJI Agricultural Drone dito sa rice farming? Ang pinaka-advantage, sir, yung efficiency, tapos yung mapapadali niya yung trabaho talaga, sir. Mas mapapabilis. Kung katulad nga na ito, sir, 2 to 3 hours, sa gamit lang ang drone, sir, matatapos mo siya 10 minutes. 10 minutes 20 lang. minutes, ganun lang, sir. Tapos na. Sir, ikaw naman. Ako po, yung tulad po na sinabi niya, yung time na ginagawa po ng mga yung normal farmers, kayang pabilisin po ng ating drone. Efficiency, hindi po kailangan ng manpower, kumaga yung pilot lang, and some mga assistants para mag-load po ng payload po nito. And yun, yung efficiency po when it comes to manpower, battery operated, mas tapos sumasabay din po tayo sa technology. Yeah. Saka yung time na rin pa. Yan. At nakita natin, complete set from the drone to battery to itong mga tawag dito, ang mga tank niya, kompleto lahat yan kasama doon sa package. Sir, yung mga gustong o nagbabalak na bumili ng drone, okay, meron bang technical assistance? Meron, sir. Bali, pwede silang mag-direct sa amin Okay. or sa mga sub-dealers namin.
Okay. May FB page din kami, pwede silang mag-message dun, sir. FB page niyo, sir? DJI Philippines. Sir. DJI Agriculture Philippines. Philippines. DJI Agriculture Philippines. Yes. Paano yung yung mga gustong matutong magpalipad? Yun, sir. Message nila kami sa sir. Sa Pwedeng page. direkta sa DJI Agriculture Philippines. Pwede rin, sir. Pwede rin sa Pwede rin sub-dealers. sa sub-dealers. Ayan. Para mas malapit dun sa lugar na yun, sir. Paano yung mga licensing, sir? License to operate? Asikasuhin na rin po ng Kasama rin? May assistance na rin po kami pinoprovide. para po sa Either direkta sa DJI Agriculture Philippines or dun sa mga sub-dealers. Open na po ang registration ng Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centris. Dito po yan sa EDSA Corner, Quezon Avenue. Meron po tayong panel discussions. Marami po tayong topics from rice and corn, high-value crops and protected cultivation, fruit orchard, livestock and poultry, aquaculture, farm machineries and post-harvest, manufacturing at syempre, entrepreneurship. Ito po yung agribusiness. Meron din tayong business socials, exhibit at syempre, dinner. Avail the early bird discount, strictly no walk-in. Agribusiness Connect. Register now. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.